How many years ka na nagtatrabaho dito? Kumaya? How many? 15. 15. So anong advice mo sa mga bago dito sa sa Hong Kong na nagtatrabaho? At ano lang, kailangan mo lang ng confidence sa sarili mo, tapos tiyaga, pakikisama, ganon. So, kahit anong natapos mo sa Pilipinas, huwag mong dalhin dito kasi OFW ka nga dito. Kasambahay yung inaanuhan mo dito, kahit teacher ka doon or ano. Ano pa yung may advice mo sa kanila? Advice ko, pagiging OFW, kailangan talaga mag-ipon para sa sarili, sa kinabukasan mo. Kasi dapat may ipon ka kahit pa napagtapos mo yung anak mo. Kasi hindi naman lahat ng oras is Naging emotional na si Kabayan. So, hindi. Kasi sa experience ko, seaman yung anak ko eh. Hindi siya nakapagtapos. Ewan ko, baka makita niya yung vlog mo ko. sige, para naman maganda nga yung feelings mo na express mo. Ano lang. So napatapos mo yung anak mo ng sila. Hindi siya nakapagtapos kuya dahil COVID noong online class. So doon parang, So hindi na siya nag-continue. oo, opo. So, aywan, kung sa akin lang dapat nagpurugod na ako pero ayaw ko eh kasi mag-isa na lang. Mag-isa lang ako sa bahay. Kaya, actually galing ako ng Europe. Tapos bumalik ako dito. Kasi parang mas masaya yung buhay Galing ka ko. na? Europe. Europe? Oo. Talaga? So anong difference ng Europe based on sa experience mo? Mas masaya yung Hong Kong? Mas masaya ang Hong Kong. Kaya bumalik ka rito. Opo. Pero yung iba pinapangarap yung Europe. Ano lang, sa hindi pa nakapag-experience yun, malaki nga ang sahod. Stress ka naman. Oo. So bumalik ka ng the best talaga yung Hong Kong. Oo. Para sa'yo. Ano talaga yung Hong Kong. Para sa akin, hindi ko lang alam sa kanila. Kahit na minimum lang yung sahod ko dito, pinagpalit ko. Yung 3 times yung sahod dito isa doon. Pero mas masaya ko dito. Mas healthy yung lifestyle ko dito kaysa doon. Thank you. Thank you sa ating kabayan sa